Yan, yung parang devotion. Sabi niya, Christmas card, the picture of the manger scene, and the give unreal aura. Almost suggestive glamour. Of course, it must be considered. Colors on paper, minus the sound. Di ko ba tayo mahilig sa Christmas card? Wala pang ano noon, wala pang mga cellphones. Pag nakatanggap tayo ng Christmas card, ang saya. Kasi sumulat yung kaibigan mo, may Christmas card ka. Yung mga youth ngayon, hindi na nakakatanggap ng Christmas card eh. Pero kami po, edad namin Christmas card. Masaya, pero walang sounds, walang iba, no? Ay, may sounds pa nga, mabango, pero papel lang siya. Sige, tuloy natin. Okay, yan po yung dapat na message eh. Sige, Brother JP. Sa trip ko nilan, itong sumulat, nakita nila yung genuine manger, yung itsura mismo ng manger. And then we're better able to appreciate what Mary and Joseph experienced after they found no room for them in the inn. So yung sumulat po nito, nakita nila talaga yung pinanganakan ni Jesus. At talaga sabi niya, napaka-sakripisyo ng ginawa ng mag-asawa para ilagay si Jesus sa manger. Kasi nung nakita nila, iba pala talaga yung itsura. Oo. Kasi walang gusto magpatuloy yung innkeeper. Katok na katok si Joseph. No room. Kaya sa manger inilagay. Kaya yun naman ang hula kay Jesus. Sige, next. Yan. Bethlehem was perhaps never so crowded as many had returned for the census. Nag-census noon, order nito ni Augusto Cesar. So yan po yung first Christmas ha. Sana wag tayong wala sa meaning ng Christmas. Inaalis tayo ngayon ng mundo ito eh. Ito po tunay na Christmas, may census. So si Augusto Cesar ang nag-order. And the well-to-do were able to find their lodgings in the hotels in Nice. I suppose the particular innkeeper would have admitted those who would pay. So yung mga tinanggap niya ron, yung may pera. Nung nagkakasok siguro, sabi ng innkeeper, wala naman kayong pera eh. So yung mga may pera, talaga nagpupunta doon kasi magpapatala, may census. So ang araw na Kapaskuhan, may census. So, magtatax ang si Augusto Cesar sa mga tao noong panahon na yun. So may habang politika ang Pasko. Kasi nga may census magkakapera ang Roman Empire dahil magtatax ang tao, pabibigatin ang ng tao na sila ibubuwisan. Di po ba? Kaya po, yun yung araw na may kinilang si Jesus. He was not impressed by the lonely couple from Nazareth. For them, there was no red carpet welcome, especially seeing that Mary was advanced in pregnancy. Walang carpet na magwe-welcome sa hari. Kasi si Mary, nung naglakad sila, hanggang pa na mga anak na. Sipin niyo from Nazareth to Bethlehem, 3 days. 3 to 4 days maglalakad. Para magpatala. Sipin niyo yung sakripisyo ng mag-asawa. Para lang may panganak si Jesus. Ginawa nila lahat para may panganak si Jesus. No? So, alam pa na siya. And the innkeeper needs a unique opportunity. Ito ang mga tindi. Na-miss ng innkeeper. Hindi niya alam. Yung kumakatok. Yung dala ni Mary. Si Jesus! Hindi niya alam. Di ba kung alam mo yung nagkakatok sa bahay mo, si Jesus, tinanggihan mo. Kaya if only had known, he might have done history like Nicodemus and Joseph of Arimathea. Napanggit dito si Nicodemus, Joseph of Arimathea. Nung namatay si Jesus, ang kumuha ng katawan niya, si Joseph, ang naglagay ng papango, si Nicodemus. Si Nicodemus na born again, sa John chapter 3, doon na word yung salitang, you must be born again. Sinabi ni Jesus kay Nicodemus. At si Joseph, silent follower ni Jesus, siya ang naglibing. Hinanda ni Joseph ang libingan. So prepared yung ganong gawain. And as one who had shown hospitality to the Son of God, what a pity, I must say. Sipin yun, no? Kung naging hospitable yung innkeeper, sana. Sayang. Pero hindi. Nakakaawa. Dahil hindi niya pinutuloy si Jesus. Parang sa heart natin, hindi natin pinutuloy.
And then, eto po yung uli, ay sunod. But let us ask ourselves, ano natin sa lira natin? If the Lord should come to our house incognito in the person of homeless stranger, servant of God, a missionary, would all you also say, sorry, there is no room in my house. Pwede ba natin sabi, sorry ha, walang room sa bahay ko. Sorry. Pag may nagsishare ng gospel, sasaruduhan mo, ayaw mo tanggapin si Jesus sa buhay mo, sarado isip mo, sarado puso mo. Sige, tuloy natin. The birth of Jesus in Bethlehem has another lesson for us. Ano lesson? Circumstances bent to fulfill the purposes of God. Joseph and Mary were Nazarenes, but the prophecy of Micah required the Messiah to be born in Bethlehem. So ang naghula na si Jesus ay panganak sa Bethlehem, si Prophet Micah sa Old Testament. To be born in Bethlehem, 90 miles south of Nazareth. Ganun kalayo. 90 miles. Sa Bethlehem talaga siya panganak. Kaya nga may kantang, O Little Town of Bethlehem. Hindi po siya sa Nazareth, sinanganak ha. Kasi baka sabihin nyo, si Jesus taga Nazareth, pero hindi siya pinanganak sa Bethlehem siya pinanganak. And then, sumunod, by God's timing, two events were decided to fulfill Michael's prophecy. Ano yung dalawang prophecy? First, itong si Hari Rosestan, he should decree census. Nagkaroon ng census. Joseph, sa line ni David, required to register in David City. Ang siyudad ng lineage ni Joseph, si David, taga Bethlehem. Kaya, kailangan niya magpatala. Kaya nagpatala punta si Joseph sa Bethlehem dahil mayroong census na gagawin ng hari. Ito si King Augustus Caesar. Second, Mary's pregnancy, full term na siya. Siyam na buwan na siya at the same time. Ordinarily, I expect that mother would travel at that last stage. Kung ikaw ay kagampan na, hindi ka na magbibiyahe. Hindi ka na maglalakad. But the Roman law was severe and convenience. Mary moved as commanded. Hindi pwede yan. Kailangan bawat isa magtatalas. Ganun kaigpit ang Roma noon. Kaya walang hindi pwedeng hindi magtala. Itatax yan. So ano sumunod? The ultimate outcome. Jesus Christ was born in Bethlehem. The prophet Micah predicted it. Ilang taon? 700 years. Hinula ni Micah 700 years ago. Panganak si Jesus sa Bethlehem. Hula na siya, 700 years ago. Ano po ang message natin dyan? Question, what hospitality can you come offer this Christmas? Pick up someone who is away from home. That's songs list. May walang bahay ngayon, ano hospitality ang pwede mong gawin sa someone na walang matutuloyan. Sa nakaraang mga buwan, marami tayong mga kababayan na wala ng bahay. Ano pwede natin itulong? Pangalawa, ay second, wala na? Wala na. So yun po yung dapat na essence. Kaya prayer pala, Lord, come and live in my heart and in my home. Sa puso ko, masok ka at sa bahay namin. Okay? Mag-note na tayo sa 24. Ang sabi ko, baka maging busy tayo sa 28. May raffle, may mga performance, may mga games. Sabi ko, ibigay na natin ngayon mga gift ng mga kapatid natin kay Lord. So, mamaya magkakaroon tayo ng gift giving. Diba? Ito ay isang paraan na kung si Lord nagbigay, nagbibigay rin po tayo. Every Christmas, isang tahanan kahit pa paano, pero handa na lechon. Sa bahay. Kung nagkama po ng mga, alam niyo po yung mga ating yung binibigay kay Lord, yung tithes and offering, sa garden ang tawag ay giftings. Naiipon yan bago matapos yung taon. So mamaya tatanggapin niyo po yung mga pwedeng nyo ihanda bago mag-Christmas, Christmas Eve.
So next week is 28. Doon po tayo sa Francisco Halls. I request yung mga leaders natin, mag-usap-usap po tayo mamaya. Huwag po kayo alis. Meron po tayong pagkain. Saan po galing? Kay Mayor. Ay, hindi. Hindi kay Kyrex. Pakantaan po natin si Jesus ng happy birthday. Kasi ang may birthday po sa 25, si Jesus. May nagtanong, bakit December 25? Akin pong inalam. Si Pope John the First ng Roma na seat of Roma, no? Pope siya. So siya ang sabi niya doon kay Dionysius, isang monk, bigyan mo ako ng Western calendar. Bigyan mo ako ng kalendaryo. Alamin mo yung kalendaryo. Itong si Dionysius, tinignan niya yung kanyang dahil siya isang magaling na monk, alam niya, kinalculate niya, December 25, ang kapanganakan ni Jesus. Pero marami nagsasabing hindi talaga yun. Siya pinaniwala na hindi naman talaga yun. Kasi may census na ginawa noong araw na yun. December, parang yan patapos na yung taon. So possible yan ay bandang February hanggang March, nandun sa 2 buwan. Kasi may census. Pero dahil nailagay ni Dionysius, magaling din yung isip niya. Isip ko, kaya 25 ang Pasko at hindi New Year. Parang nag-celebrate ka ng New Year bago yung Pasko. Parang kunyari, January 1, Happy New Year. Tapos February o March, Christmas. Parang alanganin. Magaling din po si Dionysius. Ginawa niya sa dulo ng buwan. So, kaya December 25 na ilagay. Pero ano pang date yan? Hindi na dapat pagtalunan. Ang mahalaga, pinanganak si Jesus. Yun ang pinakamahalaga. Pinanganak siya para sa kasalanan natin. Doon na mensahe ng Pastor Mike. No, nag-bless pa kayo ng message ni Pastor Mike sa yun, no? Kung nalagyan kayo ng tuition, doon po yung church nila, malapit sa ABS-CBN. And then you can, pwede ko po kayo post sa inyo para marami mo siyang mga preaching na pwede nyo maging follower kayo niya. Ganun doon talaga siya magsalita. Kaya pag nakita niya siya, parang tahimik lang. So ngayon po, tayo ay happy birthday kay Jesus bago tayo kumain at bago ipamigay yung mga inyong regalo. Okay, tapos and then closing prayer tayo. At tamo na natin Jesus happy birthday. Meron po tayong cake. Pakikuha na lang Brother Michael yung cake sa labas. Ako po yung nagpagawa ng cake kanina umaga. Hindi po ito Goldilocks. Hindi po ito Contis o Karamiya o Red Ribbon. Yun ang mga sikat na cake Sabi ko, simpleng cake lang. Si Jesus nga, simple lang. Nagtanong nagtanong po itong nagawa ng cake. Magkakandila po ba kayo? Kaya nakita niya, happy birthday Jesus Oo. Anong kulay? Babae po ba o lalaki? Nakalagay na nga, happy birthday Jesus Ang sinilang sa tama angel papangalanan mo siyang Jesus. Hindi pangalan na iba. Isang lalaki. Di ba sabi? Jesus. Kaya sabi ko, blue. Kasi blue si Jesus lalaki. Kaya binigyan mo niya ng kandila na blue. Yung pinakabata ko dito, siya ang liihip. Kaya lang, si Kylie ay tulog. Si Ace nasa ospital. Sila dapat pahihirapin. Yung pinakabata, meron pa po ba? Lucas, hindi ka rito. Biri mo si Lucas pang liit. Si Lucas na nagkwento nung
Birth of Jesus Christ, si Luke chapter 1. Lucas, eksakto, si Lucas yan. Kaya lang, ayaw umihip ni Lucas na walang cake. Ayaw, ang cake natin. Ayan. Ayan. Ano ba, sabi ka? Tapos, ipaipan mo ito. Tayo pa tayo lahat. Tayo pumunta ng happy birthday. Okay? Pagka sindi, ipan mo Lucas ha. Kawit mo tayo. Sige, pagka sindi. Sige po tayo mag-pray, Panginoon, bilang isang pamilya na hindi po ay nagagalak. Inaalala namin ang iyong pagdating sa pamagitan ng pagkapanganak na iyong anak na si Jesus. Salamat, Ama, sa langit. Pakabuti mo ang iyong pagmamahal sa amin, ang mga makasalanan. Ay hindi mo tinignan po anong aming mga buhay. Ba't po gusto mo mabago ito sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. Salamat po sa kanyang kapanganakan. Inaalala po namin ito way back, ilang taon na po ito. Kaya salamat Panginoon. Tatagpuin mo ang buhay ng bawat isa. Maging ikaw ang maging sentro ng aming buhay at sentro ng aming tinatawag ng Noche Buena sa 24 ng gabi. Huwag namin makalimutan ka Panginoon sa araw na okasyon na iyon. At sa kabila ng maraming pagkain, sa kabila ng maraming mga ganitong gagawin para sa iyo, lagi namin maalala ang kapanganakan mo ay nagdadala ng pagpapatawad at pagliligtas sa aming mga kasalanan. Salamat po, pagpalayo mo ang bawat isa at patuloy na tinataas namin ang iyong pangalan sa araw na ito. Sa kanya na mga pag-iingat sa atin para hindi tayo magkasala, sa kanya kalwalatihan sa kanyang mataas at mapurit pagsamba sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Ganda po. Ayan. Meron. Okay, dyan na po kayo, may pagkain tayo. Next week, Sunday, meron tayo sa Multipurpose. Meron po tayo exchange gift doon. Magkano po exchange gift? May gusto na magdala per family. 350. So yun po, at pagkain mo kami. So, si brother na pero hindi ka sa nabala. Okay. Dahil po birthday ni Jesus, bibili ako ng isang regalo. Kailan ang birthday ni Jesus? O yung number 25 doon sa listahan.